Kitty, kitty. Hi guys! So today, gusto kong ipakilala sa inyo yung mga pusa ko. So ito si Toby. Well, nakikita nyo na rin naman sila siguro sa mga video ko, pero wala pa akong official introduction sa kanila. Ito si Toby. Ito yung Scottish Fold kong matanda na to. 8 years old na to. Oh, ayaw niya. Si Taro. Eto, si Taro naman, ang aming bunso. Siya ay 5 years old na ngayon. Ragdoll yan. Tapos, ay, naglalaro si Toby. Camera siya yata, sila ayaw magpa-video. Pero anyways, si Toby, marami na akong nasabi dyan sa pusang yan. Ano siya, may sakit siya sa buto-buto niya. Bungal na yan dahil may infection yung gums niya. Nung nakuha ko siya, parang ano na siya, pinanganak na siyang ganun. So, kailangan siyang tanggalan ng ngipin. Yung buntot niya, in-amputate noong 2022 kasi may nakita silang tumor. So, may pagkamalas yung pusang yan. Although, napaka-cute at saka sobrang lambing. Kaya, gusto ko pa rin talaga sana, nangangarap ako na tumagal siya ng 20 years pa. Kaso sabi nung doktor, most likely maikli lang daw ang buhay ng Scottish Fold. So, let's see kung hanggang kailan ang buhay niya. Pero gagawin kong lahat para i-prolong yung buhay niya. Si Taro, parang may sarili siyang mundo. Malambing siya pag gusto niya. Pero kung ayaw niya, wala, hindi yan magpapalambing sa'yo. Aalis pa nga yan pagka inano ko ngayon na maraming beses kung yung kukulitin ba ng pagpipet, aalis yan. Ayaw niya ng ganun Sa kanya naman, luckily, wala namang sakit. Healthy siya. Ay, tapakataray. Actually, to si Taro, ang ganda ng glow up niyan. Tingnan nyo, may pakikita kong picture niya nung maliit pa siya. Ang pangit! Pero gumanda siya talaga nung lumaki na siya. Tapos ang napansin ko, kasi long hair si Taro, si Toby short hair. Akala ko noon, mas mag-shed pag long ang hair. Hindi, mas makapit pala ang buhok ng long hair kaysa sa short haired na mga pusa. So, si Toby ang talagang malakas mag-shed. Gusto ko rin ipakita sa inyo yung mga gamit nila para wala lang, share lang. Ito yung kanilang parang food corner ba. Tapos, dalawa yung lalagyan ng kainan kasi ito yung automatic feeder. Akala niya bibigyan ko siya. Yan, may timer. Tapos, ay, Toby! Doon ka muna. Ingay-ingay mo. Dito. Tapos, pwede mo rin siya ditong manually mong parang i-setting siya kung kailan siya magbibigay. Pero, meron din siyang app sa phone. Yun yung ginagamit ko kasi mas madali. Tapos, ito, meron silang water fountain. Tapos, may filter yan. So, kumbaga, fresh yung tubig nila lagi. Toby, napakadaldal mo naman. Eto, para yan sa wet food nila kasi, once a day nagwe-wet food sila. Kasi nga, di ba, na to, bungal na si Toby. Kawawa naman kung puro dry food lang siya. Tapos yung wet food nila is Royal Canin. Maine Coon, pero wala naman akong Maine Coon, Ragdoll si Taro. Pero kasi meron siyang parang yung para sa buto-buto ba. Dahil may problema sa buto si Toby at ang Ragdoll, rin siya parang kilalang sakit din nila. Ito na lang. Tapos ito naman yung hair and skin para maganda yung fur nila. Kaya maganda, smooth yung nila, parang fur ba. Tapos Royal Canin, mamahalin to, pero kasi sabi sa akin nung vet noon, sabi niya, kung kachipan yung bibilin ko, like Whiskas, di ba sikat din yan?
ano daw, kumbaga parang McDonald's daw yun sa mga pusa. Eh, ikaw kaya kumain ka everyday ng McDonald's, tignan natin kung hahaba yung buhay mo. So, nung simula na sinabi niya yun, nag-stick ako sa Royal Canin kasi syempre gusto ko as long as possible na mabuhay sila. So, yeah, kahit mamahalin, push pa din tayo. Yung dry food nila, ano rin yun, Royal Canin. Pakita ko. Aray ko. So, dalawang type din yung ano niya, yung wet food, dry food nila. Ito yung isa indoor kasi well, pusang bahay lang sila eh. So, kailangan indoor para hindi sila laging gutom. Pero parang effect, laging gutom eh. Laging nangihingi. Tapos ito, yung hair and skin din. Pinag-aano ko lang din sila, half-half ba? Pinag-combine ko dun sa automatic feeder. Tapos si Toby nga may pang maintenance na siya kasi meron siyang mild arthritis. Ito yung isa niyang gamot, Flexadine. Para siyang vitamins ba ng merong glucosamine, basta hindi ko ma-pronounce. Ayan, ipakikita ko, ilalagay ko na lang dyan. Pang ano siya, pang joint support. Toby, hindi ka kakain. Tsaka ito, ano niya to, parang pain meds. Ay, pain meds niya to kasi nga, baka nga masakit na yung mga buto-buto niya. Hindi naman daw natin masasabi. Pero, para daw, may nakita kasi sa x-ray na meron na nga siyang arthritis. So, para sure na wala siyang pain na nararamdaman, pinaiinom ko rin siya ng pain meds. Ito, yung kanilang toilet corner. Binili ko to noong 2023. Ano siya, automatic siyang maglilinis kapag nag-toilet sila. So, ayan, si Taro nagto-toilet ngayon. Pagkatas nilang magbanyo, kusayan iikot. Ito, nabubuksan to. Dito nalalaglag yung mga etchas nila. At yung ihi. Ito naman, nandito yung parang apartment nila. Well, yung bahay nila. Ito, kakapalit lang namin ni James kasi sira-sira na to. Pero, DIY na lang namin. Kasi sayang naman, maganda pa naman siya eh. Eh, kaso hindi nabibili to ng ito lang. So, tinanggal namin yung luma tapos inipaliputan lang namin ng bagong rope. Tapos dyan, meron sila dyan, nahiga rin sila dyan sa sa may bintana. Ito pa, meron pa rin silang higaan dyan. So, marami silang choice. Ito, meron akong robot na vacuum cleaner kasi must have yan pagka may animals kayo. Kasi ang dami nilang mag-shed ng buhok, lalo na pag summer. So, ayun, nakakatulong yan talaga. Everyday yan nag-on tuwing umaga. Ayan yung couch, sinira na nila. Cute, cute! Taro, ano masabi mo sa camera? Pa-active talaga siya. So, ayun lang. Gusto ko lang i-share yun sa inyo para may idea kayo kung anong mga kailangan yung bilhin pagka magpupusa kayo or curious lang kayo,